Mapalad at banal Ay, ang hapunan. sa unang pagkabuhay na muli. Sa mga ito ay walang kapangyarihan ang ginagawang Ulam. pangalan, kundi sila'y magiging mga pamali ng Diyos at ni Kristo at maghahalit kasama niya sa loob ng 1,000 taon. Kaya po tayo. Yung makakasama doon sa unang pagkabuhay na muli, ang sabi, mapalad, maswerte. Bakit? Walang kapangyarihan sa kanila o walang authority sa kanila ang second death o yung impyerno. Sila'y magiging mga pari ng Diyos at ni Kristo at maghahari sa loob ng 1,000 taon. Kaya kung nararamdaman natin na hindi tayo aabot ang buhay ng pagbabalik ni Kristo, pagsikapan natin makasama doon sa first resurrection, mga kababayan. Ngayon, pagkatapos ng second resurrection, anong magaganap? Revelations 20 verse 7, anong magaganap pagkatapos ng second resurrection? At kung matapos na ang 1,000 taon, si Satanas ay pakakawalan sa kanyang bilangguan at lalabas upang dayain ang mga bansa na nasa 4 na sulok ng lupa, sa Gog at sa Magog, upang tipunin sila para sa pagkipagdigma. Ang bilang nila ay gaya ng buhangin sa dagat. Ayun. So pagkatapos ng 1,000 taon, marami na namang tao. Saan galing itong mga taong ito? Sila po yung mga nabuhay sa second resurrection. Hindi sila ligtas. Sila yung mga nagaya ni Satanas. At titipunin sila ni Satanas para makipaglaban sa Diyos. But take note, hindi po ito yung digmaan ng Armageddon. Ano po? Yung digmaan ng Armageddon, bahagi yun ng second coming. So tapos na yun after ng 1,000 years. Agent yun ng second coming. After ng 1,000 years, meron pang isang gera. Last and final battle na ito ni Satanas. At titipunin niya lahat ng mga hindi naligtas. So anong mangyayari dito? Dito na po magaganap yung third coming. Yung sinasabi ng mga mamamaral na si Kristo ay bababa sa Jerusalem, sa bundok ng Olivo. Dito po yung magaganap sa third coming. Basa tayo. Zechariah chapter 14 verse 3. Kung magkagayoy lalabas ang Panginoon at makikipaglaban sa mga bansang iyon, gaya ng siya'y makipaglaban sa araw ng labanan. Sa araw na iyon ay tatayo ang kanyang mga paa sa bundok ng mga Olivo na nasa tapat ng Jerusalem sa dakong silangan. At ang bundok ng mga Olivo ay makahati sa gitna niya, sa silangan hanggang sa kanluran, sa pamamagitan ng napakalawak na libis. Ang kalahati ng bundok ay malilipat sa dakong hilaga, at ang kalahati ay sa dakong timog. At kayo'y magsisitakas sa libis ng aking mga bundok, sapagkat ang libis ng mga bundok ay aabot hanggang sa asal. Kayo'y tatakas gaya ng kayo'y tumakas mula sa lindol ng mga araw ni Uzias na hari sa Huda. Pagkatapos, ang Panginoon kong Diyos ay darating kasama ang lahat ng mga banal. Ayun, meron dalawang klase ng labanan kung napansin ninyo. Ulitin natin, Zechariah 14:3. Kung magkakayo'y natabas ang Panginoon at makikipaglaban sa mga bansang iyon, gaya ng siya'y makipaglaban sa araw ng labanan. Makikipaglaban ang Panginoon gaya ng sa araw ng labanan. So may dalawang labanan. Yung pangalawang laban ay katulad kita ng pakipaglaban sa araw ng labanan. Kaya masabi ko sa inyo kanina, di ba? Maliban sa digmaan ng Armageddon, mayroon pang ibang labanan. Dalawang labanan yung tinutukoy dito. Dalawang labanan na pinaghihiniwalay ng 1,000 taon. At dito sa labanan ito, dito sa battle after 1,000 years, darating si Kristo kasama ang lahat ng kanyang mga banal. Sabi diyan, di ba? Pagkatapos, ang Panginoon kong Diyos ay darating kasama ang lahat ng mga banal. Sino-sino yung mga banal na yan? Yan po yung mga naligtas na dinala ni Kristo sa rapture. Yung mga dinala niyang buhay na ligtas at mga binuhay na naligtas na na-rapture na sabay-sabay, if you remember, di ba? So, babalik sila kasama ni Kristo. At si Kristo sa pagkakataong ito, sa third coming, aapak na siya sa lupa, sa bundok ng Olivo, at mahahati ang bundok ng Olivo sa dalawa, sa gitna. Bakit mahahati? Kasi po, nagkakaroon yan ng papat na lupa sa gitna para doon bumaba yung New Jerusalem na bumababa galing sa langit. Nandiyan nyo, Revelations 21 verse 2. At nakita ko ang banal na lungsod, ang bagong Jerusalem, na bumababa mula sa langit buhat sa Diyos na nakahanda na gaya ng isang babaeng ikakasal na nagagayak para sa kanyang kasal. Ayan ano, may isang bagong Jerusalem na bababa galing sa langit. Hindi yun yung Jerusalem na nasa Israel ngayon, baka akala nyo.
Wala nang significance yung Jerusalem na nasa Israel ngayon. Aanin mo kayo, papalitan nga yun ng bagong Jerusalem. Kung may significance pa yun, bakit gumawa pa ang Diyos ng bagong Jerusalem, di ba? Kaya yung sinasabi ni Pastor Ian, ikinalulukot ko sabihin, pero mali sa Biblia yun. Walang sinabi sa Acts 1:11 na si Jesus ay bababa sa Jerusalem sa second coming. Wala po nun, mga kababayan. Ang pinag-uusapan doon ay manner, hindi yung lokasyon ng kanyang pagbaba. Eh, ang tanong, bakit sinasabi ng karamihan ng mga pastor na si Jesus ay bababa sa Jerusalem sa Israel sa second coming? Bakit ganun yung turo nila kahit hindi naman yun ang turo ng Biblia? Tuloy natin yung pakikinig kay Pastor Ian. Tingnan rin natin sa Book of Revelation, sinabi doon na sa pagbabalik ng ating Panginoong Kristo, pwede rin magamit ng technology. Basahin natin yung Revelation chapter 1 verse 7. Tingnan ninyo, dumarating siyang nasa mga alapaap at makikita siya ng lahat, pati ng mga tumusok sa kanya. Tatangis ang lahat ng lipi sa lupa dahil sa kanya. Ang kagayon nawa, amin. So parang ganyan din sa dalawang saksi. Ang sabi kasi dito, makikita ng lahat. Ibig sabihin yung buong mundo makikita yung mismong pagbabalik ng ating Panginoong Kristo mula doon sa alapaap. So dito makikita natin na yung mga camera talagang nakatutok yan doon sa pagbaba ng ating Panginoong Kristo. Doon po yan sa Jerusalem. So ibig sabihin niya sa pamamagitan ng mga camera, internet at mga satellite, talagang makikita ng lahat yung pagbabalik ng ating Panginoong Kristo. So malinaw sa pagbabalik ng ating Panginoong Kristo, merong malaking gapong pa na itong technology. Yan yung gagamitin para makita ng buong mundo yung pagbabalik niya mula doon sa alapaap. So ayan, kaya pala nila sinasabi na ang Panginoong Jesus ay bababa sa Jerusalem. Eh, doon napapasok yung technology sa usapan. Siyempre nga naman, kung nasa Pilipinas ka at ang Panginoong Jesus naman ay bababa sa Jerusalem, paano mo malalaman na dumating na siya? Tama? So, pumapasok ngayon yung role ng technology. Sabi ni Pastor Ian, malalaman daw natin na dumating na ang Panginoong Jesus sa Jerusalem by means of technology. Kung baga televised, mapapanood mo sa TV, mapapanood mo sa Facebook, sa YouTube, or any other platform or social media platform. Pero ang tanong, nasa Biblia ba yun? Yun ba yung manner ng pagbabalik ni Jesus na mapapanood siya sa internet? Na para malaman nung dumating siya, ay mapapanood mo sa TV or sa internet o sa social media yung kanyang pagbabalik. Eh, paano naman yung mga walang technology? Yung mga nasa mga liblib na kagubatan ng Amazon sa Brazil o sa Africa na hindi pa naaabot ng technology. Paano yung mga nasa Sentinel Island? Alam niyo yung Sentinel Island? Yan ay isang remote na isla na halos ayaw makipag-communicate sa modernong mundo eh. Yung mga nasa Amazon rainforest, paano sila? Diba? Yung mga nasa kabundukan ng Papua New Guinea, paano yung ilang mga community sa Arctic region, sa mga nagyayelong lugar sa Antarctic at sa Arctic region? Wala namang technology dun eh. Yung mga nomads na naninirahan sa gitna ng disyerto, paano nila malalaman? Diba? Eh, wala namang technology dun. Ang liwaliwanag na sabi ng Biblia, Revelations 1:7, tingnan nyo, siya dumarating na nasa mga ulap at makikita siya ng bawat mata at ng mga umulos sa kanya at ang lahat ng mga lipi sa lupa ay tatamis dahil sa kanya, gayon nga amen. May sinabi ba dito na makikita siya through cellphone or TV or internet? Walang ganun nakasulat, mga kababayan. Ang nakalagay dyan, darating siya sa ulap at makikita ng lahat ng mga mata. Yun lang, walang technology na banggit dyan. In the first place, hindi naman kailangan ng Diyos ng technology para makita ng lahat yung pagbabalik ng anak niya eh. Mahirap ba sa Diyos yun? Kailangan pa ba ng technology? Eh kung tutusin, nasura lang sa Diyos yung mga technology natin ngayon. Kaya, again, hindi kailangan ng Diyos ng technology para makita ng lahat yung pagbabalik ng anak niya. Ang nakalagay sa Biblia ganito, Matthew chapter 24 verse 26. Kaya kung sasabihin nila sa inyo, tingnan nyo, siya'y nasa ilang, huwag kayong lumabas. Tingnan nyo, siya'y nasa mamansilid, huwag ninyong paniwalaan, sapagkat gaya ng kidlat na nanggagaling sa silangan at nagliliwanag hanggang sa kanluran, gayon naman ang pagdating ng anak ng tao. So paano daw makikita ng lahat si Kristo? Sapagkat gaya ita ng kidlat na nanggagaling sa silangan at nagliliwanag hanggang sa kanluran, gayon naman ang pagdating ng anak ng tao. Nasa Luzon ka, ako nasa Mindanao, pero kapwa natin nakikita ang kidlat, di ba? Kailangan ba ng technology para makita ng isa sa atin yung paglabas ng kidlat? Eh kung kaya ng internet na ipakita sa buong mundo yung nangyayari sa isang lugar, hindi ba kaya ng Diyos yun? Mas magaling pa bang internet sa Diyos?
Ngayon, kung may magsabi sa inyo, o buksan mo Facebook mo, andyan si Jesus. O buksan mo TV, si Jesus nasa TV. O punta tayo sa Israel. Ha? Nasa balita si Jesus nasa Jerusalem. Maniniwala ka ba dun? Sabi ni Kristo, pag may nagsabi sa inyo ng mga ganyan, huwag niyong paniwalaan. Dahil alam ni Kristo na talagang may mga magtuturo ng ganyan. At dyan maliligaw ang marami, mga kababayan. Kung maaari, pati mga hirap ng Diyos, maliligaw dyan. Hiram ka na, madadali ka pa ng kanyang paniniwala. Mga bula ang Kristo kasi yung gagawa niyan eh. Sabi ng Panginoon Jesus, Mateo 24:23, at kung may sino mang magsabi sa inyo, masdan nyo, narito ang Kristo, o nariyan siya, huwag nyo paniwalaan. Sapagkat lilitaw ang mga bulaang Kristo at ang mga bulaang propeta at magpapakita ng mga dakilang tanda at mga kababalaghan, ano pat ililigaw kung maaari pati ang mga hinirang. Tingnan nyo, itinagkaroon ako ng sinabi sa inyo. Thank you for Kaya watching. kung sasabihin nila sa inyo, tingnan nyo,